Salamat, Panginoon, na you make us special, Father God, na maramdaman namin that sa lahat ng mga bagay na sinisecure namin sa buhay namin, Lord, pinatunayan mo that you secure us first. You secure our salvation, you secure, Panginoon, yung aming mga kasalanan na inako mo lahat, Panginoon, para lang meron kaming assurance, Panginoon, na ikaw ang dahilan, Panginoon, na wala kaming dapat alalahanin sa aming mga buhay, kundi ang sumunod at magkaroon ng banal na takot sa iyo because you secure us first. Sa iyong pagmamahal, sa buhay na nilaan mo para sa bawat isa sa amin, sa eternal na destination na nilaan mo sa bawat isa sa amin. Lord, you are the one who secure us. And Lord, we thank you for you are our security. Thank you, sa iyo may assurance kami. Thank you dahil hindi na-expired yun, Panginoon. At mananatili yun magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, that you are the perfect Lamb. You are worthy, Panginoon, and you never change. You are the same God yesterday, today, and forevermore. Maraming salamat sa proseso na ginawa mo, even sa pinakamasakit na kaparaanan, Panginoon, para lang mapuri ka namin, para mapasalamatan ka namin, para mas maunawaan namin, Panginoon, that we live because of your love. We live to glorify your name. We live, Panginoon, para sa nilaan mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na dinidelight mo ang aming mga buhay because of unfailing love, Panginoon, at lakas na binibigay mo sa panawagan mo sa amin. Maraming salamat na patuloy kaming mag-rejoice dito pa lang sa mundo na matutunan namin kung paano kami magtiwala sa iyo in your sovereignty way, Panginoon. And makita namin yung mga mysterious, Panginoon, and infinite intelligence na kailangan pa namin i-search, Panginoon, even sa mga detalye ng aming buhay day by day, Panginoon. We're looking, Panginoon, and we are expectant, we are seeking, Panginoon, sa iyo, O God. Maraming salamat po, Panginoon, that you are our hope, na dahil sa iyo may pag-asa kami sa hinaharap. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Patuloy ko pong hinihingi ang gabay patnubay mo, yung wisdom mo, Panginoon, yung power, Panginoon, ng yung mga salita to transform us, to let us understand, Panginoon, your will mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat po. So, last week, pinag-aralan natin yung outer body, di ba po? So, isa to sa God language ni God. And one of it, yung trance, di ba? Yung trances. Na sa Greek word, ito yung experience ng trance po, ang tawag niya sa Greek word is ecstasy. Ecstasy po ang Greek niya. Na ibig sabihin to be out of oneself, 'di ba? Yung umalis ka sa isang katawan, yung parang aalis ka, parang yung outer experience na inexplain ko po. So this is supernatural state po. Amen. Which is meron siyang natural awareness. Amen, na sinususpended. Na parang itinitigil mo muna yung natural, yung pagiging tao mo, tapos pumupunta ka sa supernatural experience. So, yun yung trance kasi ito ay nangyayari because of the Spirit. 'Di ba? Na nagpupuli immerse po sa realm ni God. Amen? So, like I said, ito pong trance is only God can do. Hindi pwedeng utusan ng demonyo yung spirit natin. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Amen? At pwedeng makagalaw sa spirit ng tao because it is the divine channel ng Diyos. Kumbaga sa TV, ito lang yung only channel ng Panginoon kung bakit tayo nagkakaroon ng connection sa Diyos because of the Spirit na ginagamit niya in the beginning pa lang. And yun din yung ginagamit niya para makipag-usap sa atin, not our soul, but our spirit. Amen? Kaya ito ay divine. Ito ay calling ng Panginoon. Ito yung way para makausap tayo ng Panginoon Diyos na kaya nararanasan natin yung mystical, yung mysterious way ng Panginoon. Sabi niya sa Acts 10, 9 and 10, sabi niya po dito, ito yung si Peter po nung na-encounter niya sa New Testament. Kinabukasan, samantalang naglalakbay malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio. Si Cornelio, isa po siyang hintil. Si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, verse 10, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon ng isang pangitain. Amen?
So dito po ito yung nakita natin, ito yung isa sa tinatawag pong trance. Amen? Si Peter, nagising naman siya, nasa natural siya, and then nagkaroon siya, na-receive niya yung vision. Amen? Ng pagbabago, yung pagbabago ng itinuro ng Panginoon sa kanila na dating history nila bilang mga mananampalataya na si God nag-reveal sa kanya about the gospel, 'di ba? Hindi na katulad ng mga Jews, 'di ba? At pinapahintulutan na rin ng Panginoon ang Gentile. Yun yung pinaparating ng Panginoon kay Peter that time. Amen? Ito yung one supernatural moment na tinatawag na ecstasis o yung tinatawag na trance. Amen? Ito yung nagke-carried ng revelation. Amen? Nung panahon na yon ni Peter, yung century nila about religion, hindi pa naman talaga napoproduce. 'Di ba? So, unfortunately, just like as many sacred things na ginagawa nila ng mga Diyos noon, ng mga tradition nila, ng mga ginagawa nila is sometimes, kaya nga yung iba, di ba, hindi, alam niyo po, ang darkness naman ng mga power ngayon, hindi lang ngayon yun nangyayari. Kung nagbabasa po kayo ng Bible, may sorcery na po noon pa. May mga kumokopya na, may mga masamang espiritu na sa Lumang Testament pa lang. Hindi lang po iyon sa modern generation natin. Kaya, believe it or not, totoo po ito. No? Doon pa lang kay Saul, meron na silang manghuhula na nilalapitan, 'di ba? Na ginagaya yung mga prophet. Kung nga babalikan nyo nga, 'di ba? Isang manghuhulay nilapitan ni Saul para kausapin si Samuel, na tinawag yung espiritu ni Samuel, 'di ba? Sa kwento po ng ano. So, kung hindi kayo naniniwala dito, read back. Nasasabihin niyo na hindi naman totoo 'yung sinasabi mo, Sis Beverly 'di ba? Kasi 'yan yung mga paniniwala niyo, hindi po. Alam niyo ba na ang sabi sa Bible sa Ecclesiastes, kung anong nangyari noon, mangyayari din ngayon paulit-ulit lang. Amen? Yan po ang sabi sa Ecclesiastes. Kaya hindi po ito new thing, mga kapatid. Hindi ko kayo tinuturuan ng bagong bagong alam niyo yung kaalaman sa spiritual. Ito po ay dati nang nangyayari. Amen? Binabalikan lang po natin kasi hindi tayo nagiging aware. Mas nagiging aware tayo sa darkness ng kapangyarihan ng darkness kaysa sa mga binibigay na pagkakataon ng Panginoon sa atin na maranasan natin yung trance or yung God language ng God. Ang trance kasi is isa sa language ng Panginoon kung paano siya makipag-usap sa mga lingkod niya. Amen? At kahit ngayon po nararanasan ito. Kaya yun yung tinuturo ko sa inyo kasi hindi naman ito tinuturo sa church. Hindi po ito ituturo sa church unless they believe on it. 'Di ba? Or nararanasan nila ito. And like I said, kung hindi mo to nararanasan, hindi ibig sabihin hindi to totoo. Pwede mo tong maranasan kung gusto mong maranasan kasi gusto ng Lord na isik natin siya. And ito ay isa, kumbaga sa trance, isa lang ito sa God language ng Panginoon para makausap natin siya. 'Di ba? Ang isang paraan pa ng Panginoon is sa dream, sa vision. Yan, mga part yan. Closed vision, 'di ba? Tinuturo ko din naman sa inyo. Open vision, kahit sila Pastor Carl, tinuturo din sa atin 'yon. 'Di ba? Kaya ito pong trance na tinatawag o yung pag to be out of ourselves, 'di ba? Habang tayo ay nananalangin, amen, isa po ito sa God language ng Panginoon. Kaya nga may nagsasabi sa inyo na sinabi ng Panginoon sa akin, 'di ba? Narinig ko 'yung sinabi ng Panginoon habang nagdadasal kayo, 'di ba? Pag inaabangan niyo 'yung sagot ng Panginoon, sumasagot talaga siya. Sumasagot talaga ang Panginoon. Amen? Naniniwala po ako sumasagot ng Panginoon kasi nararanasan kong sumasagot siya. Amen? So, gusto ko lang maipaunawa sa inyo na hindi inabuse lang ng 'di ba, ng darkness yung kapangyarihan na to, 'di ba, na ginagamit nila, nagki-create sila ng kanilang kinukurap nila, 'di ba, yung ganitong mga power na katulad ng sinabi ng astral na ginagawa nila. But it is ini-invent nila yung ganon, 'di ba, katulad ng mga magician, 'di ba, nakakapag-magic sila, 'di ba, na dahil may pandadaya, may deception na nangyari doon. Yung 'di ba, yung mga ginagawa nila sa hat, walang laman yung sombrero tapos biglang magkakaroon ng rabbit. Yung mga 'di ba, distraction na kinukurap nila, 'di ba? Na yun yung part ng design nila na hindi galing sa disenyo ng Diyos. So ang sinasabi ko lang sa inyo, ginagaya lang nila.
Yung truth, di ba? Yung katotohanan, every truth, there's a lie. Totoo yun. Every katotohanan, may kasinungalingan. Amen? Kaya kung wala ka sa katotohanan, nasa kasinungalingan ka. And ganun din po itong part na pinag-uusapan natin. So, sa madaling salita, nagkakaroon ng humanity, tayong mga humanity, nagkakaroon tayong mga tao, nagkakaroon tayo ng distraction, di ba? Ng pagpigil o pag-delay natin sa pagsunod sa Diyos because nadideceive tayo, nadidistract tayo. Kaya nagkakaroon tayo ng, kumbaga sa daanan na ginagawa, merong mga detour. Nadidelay tayo tuloy. Imbes na malaman natin yung mga ganitong part na pwede pa, 'di ba? Hindi lang ang trabaho ng mananampalataya, hindi ka lang manalangin. 'Di ba? Meron pang mas malalim sa pananalangin, mga kapatid, na pwede nating makatagpo si Jesus, na makatagpo ang Panginoon. At isa, itong God language na to, yung trance. Okay? So ito yung spiritual world. Amen? Na only the spirit, ng spirit to spirit ang nag-uusap dito. Amen? Ito yung parang, alam nyo kumbaga sa daan, para mas maunawaan nyo ko, no? Para pababawin ko. Thank you, Lord, sa wisdom. Kumbaga sa daan, Ate Alma, para maintindihan natin. Kumbaga, halimbawa sa daan, di ba? Ginawa ang daan para daanan ng lahat. Tama po? So si Jesus, ginawa ang daan para magkaroon tayo ng connection. Tama? Si Jesus ang bridge sa Ama. Si Jesus ang only truth, way, and life. Amen? Katulad ng daan, di ba? Ang mga kaaway din, ginagamit nila yung daan na yon, di ba? Para makamove sila. Ginagamit nila yung way, kung anong way ni God, ginagamit din nila yung way na yon para ma-deceive yung movement, di ba, ng Panginoon sa movement ng kaaway. Gaya-gaya nga sila eh. Sila ay imitation, parang ganon. Kumbaga, may original na damit, may class A, may class B, may class C, D, di ba po? E. Ganon din sila. Same na damit, Ate Ann, pero magkaiba ng quality. Amen? Nagigets niyo po ba? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko na may daan na ginawa ang Panginoon na pwede ding daanan ng ambulansya kung emergency, pwede ding daanan ng sasakyan, pero, di ba, magkaibang way ang pupuntahan. Di ba? Amen. So, salamat po kasi naintindihan nyo. Pareho ng ginagamit na kalsada, pero magkaiba ng destination. Yung gusto ng darkness, faster. Parang ganun. Minsan gusto nila shortcut. Tayo naman sa God is, di ba? Gusto niya may magkaroon tayo ng mas malalim na kaunawaan bago natin marating yun. Kasi hindi niya pwedeng i-reveal sa atin yung about sa spiritual realm kung wala tayong enough na knowledge. Di ba? Mahirap. Tapos, ano naman, dahil naman halimbawa uhaw na uhaw ka sa power, uhaw na uhaw ka sa dark, sa kapangyarihan, sasamantalahin naman yon ng demonyo. Uhaw ka sa kapangyarihan, bilinlangin kita. 'Di ba? Alam mo na may way na ganito si Lord, pero mali yung structure na ibibigay sa'yo, mali yung pattern na ibibigay sa'yo ng kaaway, gusto niya sa mabilisan ka. 'Di ba? Kaya ikaw, nalilinlang ka, alam mong way ni Lord ang trans, pero gusto mo dahil sa mabilis ka, gusto mo, ayaw mo makinig, ayaw mo magpaturo, ayaw mo magpa-mentor, pumupunta ka sa mas mabilis na way. Amen? Kaya yun yung mga nangyayari. Kaya ang nangyayari sa mga tao, nai-entangle sila. Napupunta sila, napupulupot sila sa maling way, imbis na magkaroon sila ng movement na right, good, di ba? At destination na tama, yung path ng Lord. Amen? Kaya yun yung ginagawa ni Satan sa atin. Ninanakaw niya, di ba? Yung way in the fastest way. Di ba? Imbis na merong structure ang gusto ang Diyos. Meron siyang way na gusto na mas maayos, mas malinis, mas totoo, di ba? Mas payapa. Kaya lang, dahil gusto natin ng mabilisan, kaya nagkakaroon tayo ng confusion, di ba? Maling pagkaunawa, di ba? Lack of knowledge, and then kaguluhan. Kasi gusto natin ng fast. So, in this case, with trans, amen, si God, nag-create siya ng realm. Yung trans na to, kinreate ni Lord sa realm para magkaroon tayo ng encounter sa God. It is the God's language para magkaroon tayo ng encounter sa Kanya, revelation sa Kanya, and instruction. Amen? So yung mga darkness naman, gusto nila ng power,
Doon sila sa mabilis kasi gusto nila ng kapangyarihan, gusto nila ng kasikatan, 'di ba? Gusto nila na makilala sila, 'di ba? Ganun eh. Gusto nila ng pride. Pride 'yun kapag dating sa darkness. Pero si God hindi. Ayaw ni God na meron tayong ignorance. Ayaw ni God na hindi natin naintindihan yung pinapasok natin. Hindi ganun si God because He is not God of confusion. Hindi siya God na makukonfuse ka sa ginagawa mo. Gusto niya, God ka, nauunawaan mo yung sinusunod mo. Nauunawaan mo yung Diyos mo. Nauunawaan mo yung pattern niya. Nauunawaan mo yung sistema niya. That is God. Hindi siya katulad ng demonyo na nililito ka niya para malihis ka. Diba? Ginugulo ka niya para ma-delay ka. Dinidistract ka niya, di ba po, para maligaw ka. Magkaiba yung kanilang way. Kaya sometimes, di ba, nadidistract tayo. Amen? Sometimes si God, ginagamit din niya yung mga anghel para sa pathway natin. Na minsan nag-a-appear siya, di ba, na most of the kwento, akala natin angel sila pero they are the Holy Spirit, 'di ba? Ginagamit yung tao pero they are using, 'di ba? Ginagamit sila sa vision, 'di ba? Para mag-download as a messenger, para maging o kaya sa prophetic insight. Amen. But yung demonic spirit naman, because they are illegal. Illegal sila, hindi sila legal katulad ng Diyos. Nagtatry silang i-hijack. Ina-hijack nila yung way ni God para i-ordain sila, 'di ba? Para sila yung papalit doon sa posisyon na dapat ang Diyos na nag-ordain sa ng order. Ngayon, kapag hinhijack naman ng demonic yun, matatrap yung mga tao, 'di ba? Sa deception, matatrap sila sa mga untrained na mga spiritual darkness, 'di ba? Na hindi nila alam. Amen? Kaya nga, kapag wala kang knowledge, kapag wala kang understanding, tingnan niyo yung mga mananampalataya, di ba, pumupunta pa rin sa mga albularyo. Kasi hindi ganun kalalim ang pagkakakilala nila sa way ni God. Katulad ni Ate Rubilin, yung nanay niya, bumubulong sa patay, napagalingin siya. Kasi wala silang ganun kalalim na understanding about sa kayang gawin ni God. Kaya mahalaga na gusto ni Lord na nakikilala natin yung identity natin, di ba, through Him. 'Di ba? By him and in him, 'di ba? Kasi nilikha niya tayo para sa kanya. 'Di ba? Galing sa kanya. Lahat galing sa kanya. Dapat yun yung mindset natin na mga mananampalataya. Hindi po sa demonic. Kaya tingnan niyo, maraming mga katulad nung kapatid ni Ate Jane, 'di ba? Na may gabay lang siya. Nire-reveal niya yung mga ginagawa niyang darkness, 'di ba? Ganun, yun yung kung may wisdom ka, yun yung paraan mo na makikita, hindi pa to malalim sa spiritual. Kasi nire-reveal mo yung ginagawa mo. Amen? Ang taong malalim at ang taong rooted, kaya nga tinawag ka rooted tinatago mo yung ugat mo. Hindi ka masyadong maingay, hindi ka masyadong mabulgar about sa spiritual experience mo unless, 'di ba, katulad ng mga pagtuturong ganito, 'di ba? Hindi ko naman kasi pwedeng ituro ito kung hindi ko 'to nararanasan. Pero hindi ko 'to masyadong kinukwento. Kasi ayoko po na kumbaga kung hindi pa malalim yung kaharap ko o kung hindi pa naniniwala o hindi nila nararanasan, hindi sila, 'di ba? Hindi sila magiging aware sa sinasabi ko. Amen? At kung wala pang nakaka-experience. Kaya napakabihira ko talagang magkwento about sa spiritual experience ko, lalo na sa mga ganitong bagay. Amen? Kasi hindi lahat makakaunawa. Minsan yung iba matatakot. Totoo ba yun? Talaga bang nangyayari yun? Diba? But like I said, diba, hindi dahil hindi mo to nararanasan, hindi to totoo. Kasi biblical to. Katulad ni Peter, di ba? Umakyat lang naman siya sa bubong, nanalangin lang naman siya. Tapos pagbaba niya, di ba? Nakakain na siya, bigla siyang parang na-block. Tapos may nakita siyang vision na kortina. Amen? Na nakikipag-usap na sa kanya yung Panginoon that time. Kasi gusto ng Lord, in-encounter siya that way, di ba? Nagising siya from natural to supernatural. That is the trance na tinatawag o tinatawag na ecstasies. Amen? Para makita ni Pedro yung revelation at instruction na gusto ng Panginoon na ipaunawa sa kanya. Katulad ng sinasabi ni Pastor Carl sa atin, malinaw po ang encounter ng Lord kapag nagre-reveal siya at may instruction yon.
Katulad ng sinabi niya sa verse, di ba, 11, nung nakita niya sa Acts na yun, nabuksan ang langit, nung pinakita kay Pedro, nung that time, nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Verse 13, narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain ka. Ngunit sumagot si Peter, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. 15, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na narinig ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung anong kahulugan ng pangitaing ito, dumating naman at isinugo si Cornelio. Ipinagtanong niya ang bahay ni Simon at noon ay nasa pintuan na siya. Natatandaan niyo ba na bago kinatagpo ni encounter ng anghel si Cornelio, nagdadasal siya at nag-aayuno? Isa pong hintil si Cornelio, tumutulong siya sa mga tao. Amen? So dito po, nakita natin na hindi ito conjuring spirit o yung sinasabi na performance tricks lang, tricks na parang magic na naranasan po ni Peter. Kaya Ate Cristita, kung hindi ka naniniwala sa ganito, read po ng Bible. Magbasa tayo, di ba? Para maunawaan natin na yung mga ganitong bagay is totoo na nagaganap at pwedeng maganap, lalo na po sa mananampalataya. Hindi po ito hula, hindi po ito gawa-gawa. Amen? Kaya nga minsan nagtataka kayo sa mga tao na minsan, di ba, kinakausap sila ng Panginoon about sa inyong buhay. Amen? Kaya, I repeat again, ang trance po are not demonic. Hindi po demonic o hindi gawa ng demonyo ang trance o yung sinasabi na ikaw is nasa natural ka na itong katawan na natural tapos umaalis ka, pumupunta ka sa supernatural. Only God can do that. Kasi ang spirit nito, biblically po itong pinag-uusapan natin na sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Ginagamit dito yung discernment. Guarded po ito ng Panginoon. At dapat may understanding ka dito. Ito ay dinisenyo ng Diyos na parang highway of glory. Amen? Highway ng glory para maparangalan ang Panginoon sa gagawin ni Peter kapag ito ay naunawaan niya at ginawa niya. Hindi ito ginagawa ng Diyos through ignorance. Kaya nga may mga tao na hindi nakaka-experience nito kasi hindi pa ganun kalalim ang pangunawa nila. It is the pathway po. 'Di ba? Na hindi confusion. Hindi ka nakukonfuse dito kasi malinaw ang pangunawa na binibigay ng Panginoon sa bawat isa. Kaya nga, nakita mo, gagamitin ni Peter yung kanyang discernment. 'Di ba? Pinakitaan ka ng vision ng Lord. 'Di ba? Habang gising ka, 'di ba po? At for example, ganito, katulad ko para para hindi katulad ko, meron akong pinakitang isang kapatiran natin. Amen. Nakita ko siya nakita ko mismo siya habang naglilinis ako ng bahay. Habang nagdadasal ako, kasi ugali ko po yun naglilinis ako, pag wala na ako sa gawa, nagdadasal ako, nagde-declare ako, and then, biglang nag-stop. Tapos, para akong nanood ng sine. Amen? Para akong nanood ng sine, na nakita ko yung isang kapatid natin na si Ate Meds. Si Ate Meds po, nakita ko sa vision ko, silang mag-asawa, nakita ko sa vision ko na mag-gather sila ng ministry. Meron silang ministry na youth, tapos mga kababaihan, tapos kalalakihan, yung nakita ko. Tapos si Ate Meds, nakita ko siyang lumuhod doon, nakaluhod yung isang tuhod niya doon sa bata na nagbibigay siya ng pagkain. Amen? And then, yun yung vision na nakita ko. Amen? Yun po yung, habang nagdadasal ako, yun yung pinakita sa akin ng Panginoon na parang pinanood ko siya in the scene. Then, after that, nung gising na si Ate Meds, tanong niyo po siya, kinausap ko si Ate Meds. Ate Meds, are you, nililid ka ni Lord dito. Ito yung gusto ng Lord na gawin mo, 'di ba? And sabi ng Lord, suportahan kita. Kaya ang ministry po ng online, sumusuport po sa ministry na ginagawa nila Ate Meds every Saturday
Kasi that is the leading of the Lord. So, hindi po ako kumikilos sa online na gusto ko lang. Gusto ko lang bigyan yung gusto kong bigyan. It's not my will be done, but His will be done. Amen? So, I'm working po, no, kahit simple lang na sis Beb ang tingin niyo sa akin, di ba? It's okay. It's okay po. But the thing is, di ba, ginamit yun ng Lord to see the vision para simulan niya. Kasi ano yun yung gusto ng Lord yun yung assignment niya para kay Ate Meds at kay Kuya Fred. 'Di ba? Ang akin po is pinakita lang sa akin yun ni Lord para iparating ko sa kanya na tama, 'di ba? Tama yung desire ng puso mo. Gusto ng Lord itong gusto mong gawin, 'di ba? And God said to me na suportahan kita. Kasi po, ang ministry, hindi naman yan kikilos nang walang yung income. Hindi ka pwedeng kumilos nang wala talagang kasama ang bulsa. Walang ministry na hindi na kumikilos. Even Jesus Christ itself, diba? Yung modelo natin, Jesus Christ itself, may treasurer na Judas. Bakit siya may treasurer? Kasi kailangan ng pera. Whether you like it or not, sa ministry po, hindi pwedeng may ministry na walang income. At isa po ang halimbawa ng ministeryo ni Jesus. Na nandun mismo si Judas na naghahawak ng ingat yaman. Amen? So, kailangan po yon. And one thing pa, nakita ko, si nanay, di ba? Si nanay Andrea. Nakita ko rin si Tatay Bong, di ba? And sinabi ko yun kay nanay. And kahit si nanay, mapapatotoo niya na, totoo yung sinabi ko. Nangyari yung sinabi ko. Di ba? Nangyari sinabi ko. Meron pang one thing na sinabi ko rin kay Ate Meds habang nag-uusap kami. Kasi sometimes, I talk and then God talk to me. Di ba? Sinasabi niya, kinakausap niya ako. And then sinasabi ko sa kanya. And lahat ng detalye na yon, si Ate Meds, magpapatotoo po siya na nangyari lahat yon. Nangyari lahat yon. Kahit kay Jane, marami akong sinabi kay Jane. Even kay Fabrin may sinabi ako. Kay Nanay Selena may sinabi ako. 'Di ba? Lahat ng mga tao, kahit kay Kelly Ann, kay Lisel, na sinabi ko sa kanila na hindi ko naman nakita, na pinapakita ng Panginoon sa akin, alam ko na sometimes nag-uusap. Bakit alam mo? Nag-uusap sila, nagpapalitan sila ng messages. Pinapanood ko sila na parang sine lang. Na nangyayari lang yon na once nakausap mo yung isang tao, or at the same time, alam mo yon, yung spirit mo, kinakausap ng Diyos, at the same time, kausap mo yung tao. Ganon siya. Kay Ate Ann, sa amin ni Ate Ann, nangyayari din minsan yon. Diba? Na ganon kami na, ba't alam mo, si Ate Melda, diba? And yun yung way ng Panginoon on how God's language. Yun yung language ni God. Diba? Na kumakausap siya ng tao, katulad ng kay Peter, kinausap niya si Cornelio, pinadala si Cornelio sa bahay ni Peter, diba? Pinagtatagpo sila. Yung gumamot kay Tatay Pablo, kay Saul, nung siya'y nabulag, pinadala anong pangalan nun? Yung nagbaptize sa kanya, di ba? Na napakinggan, pumunta ka sa bahay ni ganito, di ba? At pinalitan yung pangalan niya, natatandaan niyo po yan. Nag-connect yung panaginip niya, yung vision ni Saul, tapos si Ananias, kung di po ako nagkakamali, di ba? Na pinagtagpo yung kanilang pangitain, yung vision nila, and pinagtagpo silang dalawa, dun na-baptize at napalitan ng pangalan ni Saul from Saul to Paul. Amen? So, that is the way ng language ng Panginoon. Kaya ano po, it is real, di ba? Yung trance na gano'n, na ginagamit yung kinakausapan ng Lord, nawawala ka sometimes sa ulirat mo, then napupunta ka sa supernatural. Pero alam ng tao, kausap ka nila. Amen? Kaya hindi natin to pwedeng baliwalain, mga kapatid, kasi sometimes, di ba, katulad po ni Peter, di ba, akala ni Sapphira, ang kausap niya pa si Peter, pero nasa katauhan na pala siya ni Holy Spirit, di ba? Bakit mo ko nilalapastangan? Di ba silang mag-asawa? Bakit ka nagsisinungaling sa banal na spirito? Sabi niya agad. Ang kaharap niya si Peter. Di ba po? Nagmamanifest, di ba, yung Panginoon, di ba, yung gano'n na, kaya nga, you cannot, wag mong i-dishonor yung mga kausap mo, whether bata yan, o may edad sa'yo yan, o hindi. Do not disrespect them because sometimes, God used them. Diba? Ginagamit sila ng Panginoon, hindi mo mamamalayan, kausap mo pala Diyos. Diba? Nagsasalita na pala sa kanila yung Diyos, nagpapaalala lang pala sa'yo. Amen? Kaya nung panahon na yan, diba, tumumba yung mag-asawa sa harapan ni Peter. Kasi, minsan ang tingin natin, siya lang yun. Diba?
ako lang to, nakausap ninyo, pero sometimes, di ba, ginagamit tayo ng Panginoon Diyos to speak. Ginagamit tayo ng Panginoong Diyos to pray, di ba? Ginagamit tayo, ikaw, ipagpe-pray kita, di ba? And the Lord lead me how to pray to you. Paano kita ipapray ng tama, paano niya ilalagay sa bibig ko yung tamang panalangin na kailangan mo. Because Romans 8:28, Romans 8:26, hindi tayo marunong manalangin. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin manalangin. Amen? Kaya napakahalaga po ng pinag-uusapan natin. So, dito, kaya doon, na-realize natin doon na, yun pala, di ba, pinaunawa kay Peter ng Panginoon sa pamamagitan ng vision na yon na hindi na dapat niyang ihiwalay ang hintil sa Jews, di ba? Naiisa na siya na huwag niyang ituring na marumi ang nilinis na ng Panginoon. Amen? Kaya nga po wala nang marumi. Di ba? Dahil ang pinapaano ng Panginoon dito, ang marumi, hindi ang pinapasok sa bibig, di ba? Doon pa kung itutuloy-tuloy yun, hindi ang pinapasok sa bibig ang marumi. Di ba? Kundi yung nilalabas ng bibig natin kapag nagsasabi tayo ng masasama sa kapwa natin. Amen? Kaya napakahalaga po. Di ba? Napakahalaga ng ating pinag-uusapan. At doon, dito nyo matatagpuan, pag pinagputuloy-tuloy nyo pa ikwento, yung matatagpuan niya si Paul, di ba? Na magkakaroon sila na si Paul, i-rebuke niya si Peter, di ba? Na yun nga, para maintindihan niya na hindi na kailangan na ganito ang gawin natin. Di ba? Kaya nga, si Paul, na hindi naman niya nakita si Jesus, na nakita niya lang sa vision through the pangitain, kaya siya nabulag, di ba? Andun din yung revelation sa kanya, andun din yung instruction sa kanya, andun yung pinapaunawa sa kanya ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po na magkaroon, andun yung discernment ni Paul na buhay. And kung titingnan natin, mas maraming naisulat na aklat si Paul kaysa sa mga disciple na nakasama ni God. Amen? It's not about how long na mananampalataya ka. It's about how you know. Diba? It's about kahit pa sabihin na 30 years ka nang mananampalataya, kung hindi mo naman sinik si God, hindi mo naman sinearch siya, hindi mo naman siya inalam, hindi mo naman siya kinilala, pwedeng maging mas active pa sa'yo yung 6 years, di ba, na nananampalataya kaysa sa 30 years na simba ng simba lang. Amen? There's the difference thing there. Di ba? Na religious ka lang, yung isa may relation. Yung isa, 'di ba, meron ka lang sumasamba ka, 'di ba? Nagsisimba ka, yung isa sumasamba. There's a difference between that. 'Di ba? Kaya napakahalaga nun. Napakahalaga. Kaya we must experience po, 'di ba? We must seek the experience na nakalaan para sa bawat isa sa atin kasi ito, when we seek God, diba, we'll meet Him. We will meet Him. Hindi pwedeng sinisik mo siya. Sabi niya sa Jeremiah, if you seek me, you will find me and I will give you. Diba, sabi niya, pag hinanap mo ako, matatagpuan mo ako at ibibigay ko sa'yo yung mga lihim pa na gusto mong malaman. Diba, sabi niya sa Jeremiah. Diba po? Kaya napakahalaga na po. Kaya nga, kapag ito ay galing sa Diyos, may protection to. Kapag galing to sa Diyos, it will come to pass. Magiging totoo to. Pag galing to sa Diyos, hindi to magkakaroon ng confusion. Tamang salita yung sasabihin mo, may pure motive ka sa sasabihin mo, at safe ito, ligtas ito, kahit sabihin mo pa sa tao kasi narinig mo to mula sa Diyos. Amen? Hindi naman kailangan natin i-chase yung experience ng ibang tao eh. 'Di ba? Or sundan natin yung kanilang encounter. Kasi, ang Panginoon naman, diba? Kapag nakikita ng Lord na you're seeking the Master, our Savior, amen, He should speak to you. Bibisitahin ka niya, diba? At i-reveal niya yung sarili niya sa'yo. Marireceive mo din ito with gratitude and reverence. Nang may pagsamba ka, hindi mo kailangan sundan yung ginagawa ko. Diba? Kasi pag nakita ng Diyos yung motibo ng puso mo, siya mismo ang kakatagpo sa'yo. Hindi mo kailangan pilitin. Gusto ko rin katulad ako ni Sis Beb. Gusto ko rin hindi ganon. Kapag nakita ng Diyos yung puso mo, sabi nga niya sa Proverbs 3:6, di ba? In all the ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Hindi mo ko kailangan gayahin. Yung experience ko, pwedeng iba yung magiging experience mo. Pero ito yung experience ko, kaya ito yung pinapatotoo ko sa inyo. Amen? So, when you make Jesus, di ba, siya yung nagpo-pursue sa'yo.
Every trance na mararamdaman mo becomes safe, ligtas. Every vision is naka-align. Every experience is sanctified because it's not about what you see. It's about one who sent it. Hindi ito tungkol sa nakikita mo lang. It's about who sent. Kung ano yung nakita mo. Kasi pwedeng may nakita ka, pero hindi Diyos ang nagpadala. And kailangan mo ng discernment sa lahat ng to. Kaya we are learning. We are in the process. Kasi hindi tayo pwedeng maging ignorante or ignorant sa mga biblical way that God can bring you into the holy trance. And one way of that is prayer. Number 1 point po natin is prayer. When you enter into the deep, kapag ikaw, ito yung 4 na way na gusto pong ipaunawa sa atin ng Panginoon na biblical way para maranasan natin yung trance. Doon sa binasa natin, Peter is praying. Amen? Si Ananias din, nung naranasan niya yun, he was praying. Diba? Most of people, si Daniel, nagpe-pray din nung nararanasan nila yung trance. Amen? Even si John, sa Revelation po, nung siya ay lumipad, pumunta siya sa langit, di ba? Nakita niya yung mga elders. Nakita niya yung papel na walang makapagpaliwanag. May lumapit sa kanya isang elder at pinaunawa sa kanya, that is trance. Amen? It is the sincere prayer. Sincerong pananalangin mo with full concentration. Andun yung focus mo, andun yung concentration mo, andun yung full surrender mo. Walang double doubt, hindi ka nagdo-double doubt. Hindi ka doble yung pag-iisip mo, nagdududa ka. Hindi ka distracted, naglolonging ka sa Diyos. Yun lang yung puso mo, yun lang yung focus mo, yun lang yung mind mo, na gusto kitang makilala, gusto kitang makita, gusto kong malaman mo kung anong gusto mong sabihin. Kasi sometimes, nagdadasal na lang tayo, Lord, pagalingin mo sa ganito, puro na lang pagalingin, puro na lang hingi, puro na lang hiling. Di ba? Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, maglonging tayo sa Lord. Hindi tayo puro hiling, hindi tayo puro hingi. Di ba? Kasi kapag naramdaman natin yung deeper na surrender, na mag-draw tayo near to God, na Lord, show me. Di ba? Show me what you want. Ipakita mo sa akin kung ano yung gusto mo. Ano yung gusto mo ipagawa sa akin? Lord, paano pa ako magiging sobrang lapit sa'yo? Turuan mo ko. Yung mga ganun na panalangin, hindi puro hiling na lang ng hiling. Pengi noon. Diba? Kasi hindi tayo makukot up through the Spirit kung yun lang ang laging mindset natin. Kung ang laging mindset natin is baguhin mo si ganito, puro ganyan na lang, paano ka magiging close sa Lord kung ang gusto mo lang is pagbabago na hindi mo napapansin, puro selfish lang naman. Diba? Na, alam niyo yun, puro request. Wala ka bang desire na maging close sa God? Wala ka bang desire na mag-surrender sa Kanya? Na everything is ilagay mo sa Kanyang paanan? Na everything is, andun yung concentration mo? How to walk in you? Diba? Lord, paano lumakad na kasabay ka? Lord, paano tayo maglalakad na sinyok tayo? Yung ganun na desire. Yung, Lord, puspusin mo ko ng banal na espiritu mo, yung ganun na desire, para maramdaman natin yung trance. Para ma-engage tayo, di ba, sa mindset ni God, sa desire ni God, sa will ni God. Di ba? Not in emotion, but engagement. Hindi lahat ng umiiyak sa panalangin, di ba, nag-i-engage sa God. Amen? Sometimes, umiiyak na lang yung tao kasi sobrang dami ng kasalanan, di ba? Akala nila, sinisisi sila ng Panginoon, kaya sila hagulgol ng hagulgol. Pero yung iyak na, alam mo, yung parang yung longing mo sa Lord, yung gusto mo siyang makita, yung gusto mo siyang makasama, gusto mo makasabay siya sa paglakad, gusto mo siyang, yung halos sa pagkain mo, Lord, kain na tayo. Alam niyo po yung ganun? Kaya, yung engagement ang gusto ng Panginoon, hindi emotion. So, when we pray, di ba, from the depth ng spirit natin, yung heaven will open. Diba? Kaya may mga tao na alam nyo pag nagdadasal, nakikita natin yung gate na nag-o-open sa langit. Nakikita natin ulat na nag-o-open. Hinahawi niyang ganun yung mga ulat.
nakikita natin yung cloud of glory, 'di ba? Nakikita natin yung golden gate ng heaven. May mga nagdadasal na ganun po, ano, kasi you are in the deep. Kaya nga, deep, call into the deep. Di ba? Ang tumatawag sa malalim, yung mga malalalim. Kasi hindi pwedeng tumawag yung mga bulag para akayin, di ba? Yung kapwa mo, kung ikaw ay bulag. Kung wala kang malalim na understanding sa ganitong klase po ng pangunawa, na malinaw na instruction ng Panginoon sa atin na gusto niyang isik natin, amen, hindi natin mararating kasi nga, we don't have yung unawa, yung discernment na pwede. Kaya nga dito, Peter went up upon the housetop to pray. 'Di ba? Ayaw niya kasi na may mag-distract sa kanya, 'di ba? May tumawag sa kanya. Saan siya nagpunta? Sa bubong, 'di ba? Si Jesus dati pumupunta pa sa bundok kasi gusto niya ng tahimik. 'Di ba? Kaya kung pwede po magkaroon kayo ng room, na yun lang yung prayer room ninyo na walang magdi-distract sa inyo. 'Di ba? Kaya, kung makikita niyo sa Acts 10, sabi doon, Peter went up upon the housetop to pray and he fell into a trance. Kaya naranasan niya yung trance. Amen? And then, number 2, meditation of the word. Kapag nagme-meditate po tayo ng Panginoon, hindi po to just read lang. The word of God is alive. Buhay po ang salita ng Diyos. So when we meditate deeply, kapag malalim ang pangunawa natin, ang pagbabasa natin, Tatay Yolando, 'di ba? Yung scripture po, over and over, papasok yan sa puso natin. And kapag pumasok siya sa puso natin, para siyang merong ina-unlock. Meron siyang kinakalagan na divine trance state. Diba? Yung trance na para kang naglalakbay na nagme-meditate ka ng salita ng Lord kung saan ipupur sa'yo yung revelation ng Panginoon habang binabasa mo yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Psalm 1 and 2, but his delight in the law of the Lord, and his law doth meditate day and night. Hindi siya reading, hindi basahin mo lang. Meditate. Meditation is different to reading. Meditation is dinidig mo yung salita na yon. Inuunawa mo yung salita na yon. Amen? So meditation is not emptiness. Pag sinabing meditation, hindi to pag binasa mo, wala lang. Pag sinabing meditation, hindi ka pwedeng, kapag seryoso ka sa pagbabasa at may puso ka, may magandang purity ka, may motibo ka sa pagbabasa ng Bible, hindi ka pwedeng umalis sa harap ng Bible mo na wala kang revelation ng Diyos. That is meditation. Hindi ka pwedeng empty. Kasi ang pagbabasa ng Bible is fullness focus on Him. Kapag yung spiritual mo, sinaturate ng word, na po, sinaturate ka, kumbaga pinifilled ka ng Word of God, God may lift you. Itataas ka ng Panginoong Diyos into the revelatory stillness. Alam niyo yun? Yung revelation ng Panginoon na hindi yan mabubuwag. Diba? Hindi, andun yung stillness na ipapaunawa sa'yo, i-deposit niya yung revelation na sinasabi niya, His Spirit, diba? Tatanggalin niya, cover ng mata mo, bubuksan niya yung mystery. Amen? Para makita mo yung supernatural na akala mo natural lang. Amen? Katulad nung nakita ni Peter, 'di ba? Yung maruruming hayop, akala niya hayop lang 'yun, 'di ba? Pero alam niya na na-discern niya agad na marumi 'yun, pinapakain sa kanya ng Panginoon, 'di ba? Kasi noon sa rule nila, hindi pwedeng kumain ng mga pork, hindi pwedeng kumain ng mga biyak ang paa, 'di ba? 3 biyak ang paa, mayroong mga ano doon sa Old Testament, sa Leviticus, 'di ba, sa Deuteronomy, na mga rule nila noon na binuwag yun lahat ni God. Binuwag, actually, binura nga lahat. Parang binura nga lahat ni Jesus yung mga rule nila noon 'di ba? Pero pinalitan niya ng more grace. 'Di ba? Nanilinis niya ang lahat ng marumi. 'Di ba? Sometimes sa panaginip mo, maybe hayop lang yun, pero lahat yun meron siyang definition. Lahat yun meron siyang kapaliwanagan. Amen? At lahat, sabi nga ni Daniel, lahat ng pangunawa sa panaginip, only God, sabi niya gano'n, God ang magre-reveal. So dito po, sa word of God, kaya nga, yung mga nagbabasa, di ba, ni-reveal sa akin ni Lord, sinasabi niyo, kasi there's truly revelation indeed, di ba, sa word of God.
So, yun yung number one na pwede ka rin mag-trans na habang nagbabasa ka ng Bible, para ka nandun sa kwento, sa loob, para kang pumupunta doon, parang naglalakbay yung spirit mo doon at pinapakita niya sa'yo revelation ng mga nangyari noon. Amen? Kaya tayo nagiging deep, nagde-delight yun sa atin. Yung salita ng Diyos, nagde-delight sa buong pagkatao natin. Sa buong espiritu natin, nagkakaroon tayo ng malalim na pangunawa. Number 3, intense praise and worship. When you praise and worship, nagpo-flow po yung being ng purity. Di ba? Parang pag nag-worship ka, di ba parang ang holy, yung holiness ng Panginoon at malaya ka na mag-perform. Di ba? Na kahit mag-isa ka lang, alam mo yung ginagawa mo. 'Di ba? Ginagamit natin ito para sa realm na alam mo yung parang time na magdi-disappear ka doon sa place kung saan andun ka sa presence ng Lord na overshadow ka ng mga kahit yung inaawit mo. 'Di ba? Yung sobrang reverb, napakabuti mo. O aming Diyos Ama, ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Alam niyo ba na habang nag-worship tayo, yung mga anghel sa tabi natin, nag-worship din sila na sumasabay sila ng holy, 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 holy. Diba? The Lord Almighty, Almighty. Habang kumakanta ka sila din sa spiritual realm, nagpupuri din sila sa Panginoon. And that moment, yung Spirit ng God, di ba? Para kanyang inaaresto at nilalagay kanya sa sense kung saan ililipat kanya doon sa world ng trance. Di ba na nararamdaman mo yung body mo, andun ka, pero parang wala ka doon kasi fully awake ka, pero parang yung presence ng Lord ang nararamdaman mo, mainit, malamig, hindi mo pa mapaliwanag yung ano mo na ang init naman pero bakit ang lamig o ang lamig naman pero bakit pinagpapawisan ka because of the presence na nasa paligid mo na hindi mo nakikita in the spirit realm. Amen? Sabi nga po sa 2 Chronicle 5, basahin ko po sa inyo. 2 Chronicle Chronicles 5. Mula sa verse 13 and 14, sabi niya dito, ang mga umiihip na ng trumpeta at mga mang-aawit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh sa salim ng trumpeta, pompyang at iba pang mga instrumento ay inaawit nila ng ganito. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman, at ang templo ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap. Amen? Kaya't ang mga pari hindi nakatagal sa loob upang maglingkod na puno ng kalwalhatian ni Yahweh ang buong templo. Amen? So, yun nangyayari, no? Kapag sometimes you are in the deep worshiping and praises sa Panginoon, nagpupuri ka, umaawit ka na kahit walang nakakakita, pero maraming nanonood sa'yo. Sabi nga, saksi ang langit. Amen? Kaya napakahalaga kasi magmi-minister talaga sa atin ng Panginoon. Yung glory ng Lord sa atin. 'Di ba? Kaya minsan nararamdaman nyo para bang ang init-init, 'di ba? Ang lamig-lamig. Ganun yung pakiramdam na parang may humahampas sa iyo na ano, hindi mo alam yung pakpak na ng angel, 'di ba? Katabi mo na pala yung maano yung pakpak nila, 'di ba? Nahihipan ka na akala mo hangin na pumapaypay sa'yo. Bakit ba parang may pumapaypay sa akin? Kapag nag-worship ka, tapos minsan naman, 'di ba, tinataas mo yung nagre-reverence ka sa Lord, tinataas mo yung iyong kamay, na para bang feeling mo may choir kang kasama, 'di ba? Pupuri ka sa Panginoong Diyos, 'di ba? Hindi mo nararamdaman yung pagod, iyak ka na lang ng iyak kasi nararamdaman mo yung glory ng Panginoon, yung presensya niya, nararamdaman mo sa loob ng kwarto na yon. Alam niyo po yon. Number 4 po, fasting. Fasting, hindi lang ito po na iniiwasan mo yung pagkain. Amen? Ang pagpa-fasting po, it is the consecration. Consecration ito na alam mo, tinatanggal mo yung appetite mo, yung attention mo, 'di ba, sa mga pagkain. Kundi
pinapalit mo sa pagkain, imbes na sa pagkain ka nakapokus, sa tiyan mo ikaw nakapokus, sa physical ka ikaw nakapokus yung attention mo, yung desire mo sa Diyos. Yung iba po, akala nila, ang pagpapasting is para magkaroon ng power. Hindi po. Hindi nagbibigay ng kapangyarihan ang fasting. Ang fasting po, ito yung fasting na pamaraan lang na para mai-align ka sa purity, na hindi ka na alam niyo yun, mas iniibig mo yung pagkain ng laman kaysa sa espiritu. Na ina-align mo yung sarili mo with the Holy Spirit. Na habang nagpa-fasting ka, 'di ba? Kapag nagpa-fasting ka, humihina yung laman mo pero nararamdaman mong malakas ka because of the Spirit. Nasha-sharpen yung spirit mo. Nagpo-focus ka sa pagkaing spiritual kaysa sa pagkain ng laman. Amen? Ibig sabihin, nagsosurrender ka na, Lord, I only need you. Ikaw ang kailangan ko, hindi yung mga bagay nito. Kaya yun ang nagbibigay sa'yo ng humility. Fasting is humility na nagsosurrender ka, na nag-create ka ng spiritual sensitivity para ma-open mo yung deeper realm ng God communication mo, including the trance. Hindi katulad ng kapag meron ka o kakain na, nadidistract ka because of the food. Merong umaagaw ng atensyon mo bukod sa pakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga, fasting and praying dapat. May yung fasting, may kalakip siyang prayer. Diba na nakadepende ka sa salita ng Diyos, nakadepende ka sa spiritual na pagkain, hindi sa pagkain ng mga physical na katawan. Na sinasabi mo na, Lord, I surrender to you. Humility, yung alignment, diba? Attention mo ang hinihingi ng Diyos, hindi sa pagkain. Fasting is not giving you power. Hindi ito nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo. Humble, humility. Yung mag-humble ka sa harap ng Diyos, na sa Kanya lahat nagmumulay lakas mo, na pinapatunayan lang ng Panginoon na even without food, diba? You can live. Amen? Mabubuhay tayo. Kahit walay pagkain, basta meron yung tubig. Di ba po? Ganun lang. Kaya, napakahalaga na yung fasting natin. Kaya nga, huwag kayong magpa-fast kung hindi naman sinasabi ng Panginoon sa inyo. No? Baka gusto mo lang mag-fast, hindi ka naman inutusan ng Lord, fasting ka ng fasting. Amen? Kaya mahalaga po na may knowledge din po tayo, na may hearing tayo na totoo bang pinagpapas tayo, or kung pwede kung sinabi naman, 'di ba, katulad po sometimes taga-ano ako ng is because of the leading of God na mag-fasting. Katulad po 'yan bago po ulit pumunta sa Bicol, inaano tayo ng Lord na mag-fasting tayo pagpunta sa Bicol kasi marami pong mga sa Bicol. Hindi nila alam nila Ate Jane, maraming mga mangkukulam sa lugar nila. Maraming mga tao po na alam niyo yon, yung meron silang dark spirit na ayaw ng mga tao na pumunta sila dun sa lugar na yon na mag-share ng gospel. Kasi ayaw ng Diyos, ayaw ng kaaway yun. Ayaw ng kaaway na masharean yung mga tao ng gospel. So kung magiging matalino si Ate Cristita at si Ate Jane, 'di ba? Magpupursige sila lalo and more on prayer sila na magtagumpay yung mission na yon. And yun yung gagawin natin. We need to fast, we need to pray para magtagumpay po yung mission na yun sa Bicol. Kasi ang daming mga tao po doon na they have veil. May cover yung mga mata nila, hindi pa bukas yung kanilang mga spiritual na 'di ba? Kasi sometimes hindi naniniwala sila sa mga albularyo pero hindi sila naniniwala yung mga darkness na alam niyo yung mga spirit na nagtatago sa punong kahoy. It's hard to explain na may mga tao, may mga spirit na nagtatago sa mga kagubatan, 'di ba? Alam niyo nga yung mga engkanto, yung mga ganyan. It's real. Totoo po 'yun in the spirit realm. Kasi ang battle natin, even the Bible said, our battle is spiritual. Yung mga kaaway sa himpapawid. Kaya mas dapat po maunawaan natin to ng mas malalim. Kaya nga napakahalaga po ng identity natin. 'Di ba? Yes, may kapangyarihan sa himpapawid. That's why God give us the armor of God. Amen? Kasi, bakit tayo binibigyan ng armor of God? Ibig sabihin, kailangan may pinoprotektahan tayo, may dinedepensahan tayo, kasi may aatake sa atin, tama? Common sense po. 'Di ba? Kaya tayo may armor of God. So, if we pursue to hear the voice of God sa pamamagitan ng pagpapasting natin and prayer natin, it is protection.
para ma-fix yung heart natin na matutok tayo kay Lord Jesus. 'Di ba? Na maging reason siya. Let Him the truth. Yung katotohanan, doon tayo mag-anchor sa katotohanan na meron si Jesus Christ, hindi sa pang-unawa lang nating sarili, tradisyon o paniniwala lang natin sa dati nating buhay. Na hindi naman totoo yan. Ang tagal-tagal ko nang nabubuhay dito sa mundo, wala namang ganyan. Kaya tapos pag naranasan mo, saka ka lang maniniwala. Kailangan pa ba natin ma-experience yung mga bagay bago tayo maniwala? Di ba? Kailangan pa ba tayong paglaruan ng mga darkness spirit na yan bago tayo maniwala? O mas magkaroon tayo ng kaalaman at karunungan para hindi nila tayo magalaw? Di ba? Para magkaroon tayo ng proteksyon dahil yun ang katotohanan that we are anchored in Jesus Christ. Na may reason tayo para tumayo, para lumaban, para maproteksyonan, para masecure yung buhay natin at buhay ng pamilya natin. Na pwede pa lang hindi naman magalaw yung pamilya natin dahil we know that our protection is Jesus Christ itself. Na the blood of God, di ba, na encounter natin, na withdraw ourselves, di ba, into the vision encounter, na na-receive natin yung holy fear, yung thanksgiving, and reading to obey the word of God. Yung purity ng protection, yung obedience, yung preservation ng Panginoon in Christ alone, na siya yung gate natin, na kung papasok tayo sa gate na yon, secured tayo. Walang pwedeng gumalaw sa atin dahil nakatago tayo sa kamay ng anak at sa kamay ng Diyos Ama. Na kung Diyos ang panig sa atin, walang laban sa atin. And that's the truth. Walang pwedeng gumalaw sa atin kung tayo ay nasa pag-iingat at nasa security ng Diyos. Because our protection is God, and that's the truth. And dahil na-encounter natin yun, dahil nakita natin sa trance, dahil na-receive natin yung holy fear, at saka doon natin ma-receive yung pasasalamat na iniingatan tayo ng Panginoon. Ito yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ito yung mga resulta, mga kapatid, ng blood of Jesus na nagko-cover sa iyo at sa akin ngayon. Ito yung kagalingan. Ito yung shield natin. Na hindi tayo pwedeng galawin ng sino man. Kasi yung protection natin hindi na expired. Yung protection natin makapangyarihan. Yung armor natin hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos na binigay at pinagkaloob sa bawat isa sa atin na available. Kaya meron tayong tamang pag-iisip, nakakonect yung puso natin sa motibong tama kasi meron tayong righteousness na sinusuot ng Panginoon. May belt of truth tayo na alam natin ang katotohanan. May sandals of gospel tayo na binigay ng Diyos yon para lumakad tayo at ipatotoo natin sa mga tao that there is gospel. Na accountable ka dito, kapatid. Na once narinig mo ang salita ng Diyos na ikaw ay saved, may salvation ka, you have to save other people then. Na kapag nireject mo to, nireject mo din si Jesus. Na narinig mo na to, pero ayaw mong ilakad yung sandals ng kapayapaan na mag-share ng gospel sa tao. Dahil hindi kompleto ang armor na yan kung hindi ka lalakad at ihahayag mo ang mabuting balita sa mga tao. Because you are accountable. Naniniwala ba kayo mga kapatid na once na narinig mo ang good news, you are accountable? At kapag tinalikuran mo to, you reject Him. May the Lord bless us, mga kapatid. Na makita natin yung na way na to para makatagpo natin, yung biblical way na pinapaunawa sa atin ng Panginoon para makatagpo natin siya sa Holy Trance na available po sa bawat isa sa atin. Gusto tayong katagpuin ng Diyos. Gustong-gusto niya tayong turuan, gustong-gusto niya tayong tulungan, gustong-gusto niya tayong iligtas, gustong-gusto niya na maibigay sa atin yung mga power, yung kapangyarihan ng may karunungan tayo, may kaalaman tayo at hindi tayo ignorante sa mga bagay na nagagamit ng kaaway, yung mga regalo sa masama, imbis na tayong mga mananampalataya, magamit natin sa mabuti. Makapagpagaling ng may sakit, makapagpalaya ng mga tao na kinakadenahan na nasa darkness, magkaroon ng breakthrough. Makawala sa mga generational curse na paniniwala, sa mga tradition. Because God
give this information to transform us. Hindi lang para magkaroon kayo ng information, but there's a way na God language ni God para makausap ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, kung hindi lang ako inutusan ng Panginoon na napuntahan ng Bicol na yan, hindi po natin gagastusan yung Bicol. But God loved them so much. At sana ma-appreciate yun ng mga taga Bicol. Sana ganun din kapursigi sila na maghanap ng more soul. Kasi hindi to biro. Alam niyo, hindi biro yung ginagawa natin eh. Yung online mission na to, para po ipunta yung mga pastor doon sa kanila para magkaroon ng deliverance doon, para maabot ng salvation yung mga tao sa Bicol na yun. Ang plano ni God na magtayo ng church sa Bicol na yun. That's the vision, that's the mission na pinapagawa ng Panginoon na magkaroon ng prayer house doon sa tabi nila Ate Jane. Sa tabi nila Ate Jane, yung bahay na nasa empty na doon na magkaroon na pabubungan yon, magkaroon ng prayer house, yun yung leading ng Lord. Pero hindi ko yun magagawa kundi sila makikipagtulungan sa akin. Hindi ko kayang gawin mag-isa yon. Hindi natin kayang gawin yon. Kahit na magsama-sama pa tayo ng puwersa dito sa loob ng online, kung hindi kikilos yung mga kapatid natin sa Bicol, wala tayong magagawa. Kung di sila makikipagtulungan sa atin, wala tayong magagawa. Kaya kung di sila magkakaroon ng obedience sa Bicol, kahit pa magkaisa tayo sa online. So yun yung ipanilangin natin, na magkaroon sila ng puso na mag-desire pa. Katulad niyan, hindi pa man din tayo pumupunta sa Bicol na aksidente anak ni Ate Jane. Sunod-sunod na aksidente. Aksidente ni Nanay Andrea, the next day, aksidente ni Pastor Randy. The next day po, next day yon, sunod-sunod yon. Next day, aksidente ng anak ni Jane. We don't know what's next. Kaya nga po sabi ko sa inyo, pray. Hindi ba nagsabi na po ako sa inyo na maraming aksidenteng mangyari bago po ito mangyari? Hindi ba nagsabi ako sa inyo na this time, bago pa po yung Holy Week, di ba? Maraming mga batang mawawala, maraming mamamatay, maraming aksidenteng mangyayari. Kaya we need to pray. Kailangan natin mag-intercede kasi pwede nating labanan yung mga bagay na pwedeng mangyari. Pwede nating i-cancel sa spirit realm pa lang, parating pa lang, pwede na nating i-cancel sa pamamagitan ng prayer natin because we have the power. May power tayong i-cancel lahat ng yon. Pwede tayong mag-intercede sa Panginoon and God will intercede for us. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, huwag tayong magsawang magpanalanginan sa isa't isa. Kasi hindi po biro. Hindi po biro yung gagawin natin na, alam nyo, kung ma-appreciate lang ng bawat isa sa atin, yung ginagawa ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, alam nyo ba na 4 na pastor, 2 pastor ang pupunta, may 2 siyang katulong na kasama, 4 sila na pupunta. Sabi ko, Lord, saan nakukuha nito? Saan nakukuha ng gagamitin nila? But Lord, sinabi mo, di ba? Sinabi mo eh, so God's will, God's will. Hindi ko na wino-worry yun. I want to walk with faith. I want to walk na alam ko na God will provide. Bahala na po ang Panginoon. Kasi kung gusto niyang maabot, dahil sa pagmamahal ng Diyos, gagawa niya yun eh. Gagawa niya ng kaparaanan yun. Ang tanging dinadalangin ko lang, alam niyo po, lagi kong tinadalangin na magkaroon ng mas deeper, malalim na desire sila Ate Cristita at si Ate Jane. Sayang yung mga kabataan. Nanghihinayin ko talaga ako sa mga kabataan. Nanghihinayin ako sa mga tao na nandun. Nanghihinayin ako sa mga kaluluwa na nandun. Iniiyak ko talaga yun sa Lord. Kasi, kung makikita lang natin yung desire ng Lord na marami siyang gustong iligtas, isang kaluluwa, napakadaming bilang yun para sa Diyos. Kaya nga, alam nyo, kung maiintindihan lang natin, even sa body ng tao, even sa katawan ng tao, ang tenga ang pinakahuling nawawala ng senses. Bakit ang tenga? Kasi gusto pa ng Diyos na marinig yung gospel. Gusto pang marinig ng Diyos na maraming tao pang makarinig ng gospel. Kaya ang pandinig ang pinakahuling nawawala sa senses ng tao kahit pa yan ay lupaypay na, kahit yan ay comatose na, ang tenga niyan bukas pa rin, naririnig pa rin nila. Hindi tinatanggal ng Diyos yung pandinig nila kasi that is the last
senses na gusto ng Panginoon na maabot pa rin yung tao na yun. Makarinig pa rin siya ng good news. Ganun kahalaga. Ganun yung design ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon, ano? Purihin po ang Diyos. Kasi alam ko na bawat isa sa inyo nagkakaroon na rin tayo ng burden na maraming soul pa ang maihatid natin sa paanan ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. I hope and I pray na patuloy po tayong sumuporta. Sumuporta po tayo sa longing ng Panginoon. Sumuporta tayo kasi it's all desire ng Diyos sa bawat isa sa atin. Desire ng Diyos na ma-encounter tayo. Desire ng Diyos na makausap tayo. Desire ng Diyos na magkaroon tayo ng revelation. Desire ng Diyos na maligtas tayo at ang buong pamilya natin. Bago nyo yan desire ng Diyos yan. Bago nyo yan minahal ng Diyos yan. Bago nyo yan pinatawad ng Diyos yan. Diba? Bago nyo yan iligtas, gusto nang iligtas ng Diyos yan. Amen? Kaya wag tayong tamarin, wag tayong mawalan ng apoy, mga kapatid. God is a faithful God. It is His name. He is faithful. Amen. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Father God, for your glorious name. Thank you how you speak, Panginoon, even sa lahat ng struggle namin, Father God. Lord, lead us, Panginoon, in your mysterious way. Ilid mo kami na ma-accept, Panginoon, ang katotohanan na huwag kaming mawalan ng pag-asa for the better future na hinahanda mo para sa bawat isa sa amin na mag-rejoice kami, Panginoon, kung paano ang pag-asa ng langit. Lord, malaman din namin yung mga sekreto mo na magkaroon kami ng joy at kagalakan sa ultimate calling, Panginoon, kasi hindi lahat, Panginoon ko, nakakaranas ng nararanasan namin. Kaya salamat, Panginoon ko, na even sa mga masasakit na karanasan, Panginoon, struggle, difficulties, Panginoon, Lord, patuloy mo kaming ginagard. Yung thought namin, yung word, Panginoon, na maging careful kami, Father God, na ma-realize namin kung ano yung mga bagay, Panginoon, na pwede mo pang i-process sa buhay namin. Lord, patuloy mo kaming pagkalooban ng grace and mercy mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa knowledge, understanding. Salamat po sa assignment. Salamat po sa protection, Panginoon, na pinagkakaloob mo, Panginoon, sa bawat isa. Purihin ka, dakilain ka tulatin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Tayo po ay dumako na po sa ating insight. Kung meron pong gustong mag-share, anyone po na gustong mag-share at magtanong, kung meron po kayong tanong, or meron po kayong mag-share ng experience nyo. Anyone po? Or naguguluhan ba kayo? Or magulo po ba yung aking message? Good evening, pasensya na sa istorbo. May katanungan ka ba para naman masagot namin o yung insight lang talaga namin? Either way, kung gusto mo magtanong or insight mo, either way, God will will lead us. Ako na po mauuna. Glory to God. Napakapalad natin. To be honest, I was grateful and thankful kay Jesus Christ. Dahil sa kaparaanan niya ay naibukas itong mensaheng ito sa atin. Kasi mostly sa nangyayari o sa karamihan ng Christianity, hindi ito na-o-open regarding sa mga malalalim na mensahe katulad ng pang-espiritual. Hinahayaan nila na hindi naman sa hinahayaan, they know but hindi nila na-o-open yung mga ganitong topic. Kaya yung iba, hindi nila alam kung paano paano ilalapit ito sa Diyos. Sabi ko nga, katulad ko, napakalalim ng usapin tungkol sa ganito. Lalo na sa larangan sa side ng darkness. Yung tulad kay Ate Robelyn, yung mother niya na bumubulong sa patay, they have a power. But in the darkness. Totoo yun. Kaya nga may sinasabing bulong eh.
Kaya maraming salamat dahil sa ating mga nandito sa loob, kaya nating kaya nating ilapit, kaya natin ideklara sa mga pamilya natin yung kapangyarihan ng Diyos. At huwag nating hayaan na lamunin. Kasi ang Panginoon, binibigay naman niya lahat eh. Manalig lang tayo at manampalataya talaga. Ako sa totoo lang, to be honest, hinihiling ko dati kapangyarihan. Alam ni Mami Beb, alam ni Mami Andrea. Kasi yun ang gusto ko. Yun ang desirement ko. Bakit? To heal. Para makapanggamot. Para makapagligtas ng yung makapagligtas sa mga tao. Pero nung pinakita sa akin ng Diyos kung sino siya, hindi ko na dinidesire yun. To be honest, hindi ko na siya dinidesire. Sabi ko, sapat na siya sa akin. Sapat na yung ipinapakita niya sa akin na kung gaano siya kabuti, kung gaano niya ako kamahal. Hindi ako humingi ng pera, hindi ako humingi ng kahit ano, basta sabi ko manatili. Huwag niyang kunin huwag niyang bawiin yung banal na espiritong meron ako ngayon. Huwag akong iwan ng banal na espiritu. Kasi masakit na hindi mo naririnig ang banal na espiritu. But God is good. Kasi hanggang ngayon, kahit ang dami kong kasalanan, hindi ako iniiwan. Pero naharangan siya ng kasalanan ko. Yun yung mali. At yun yung sabi ko nga kanina, pinaglalabanan ko. Kasi patay na yung dating pa-brain. Yung dating hinihingi kong kapangyarihan, hindi na. Ang nais ko na lang, makapiling siya. Pero God is good. Pinapakita pa rin niya sa akin yung mga biyayang meron. Yung ang spiritual, kung gaano kaliwanag si Mami Beb, si Ate Meds, yung crowd niya nakita ko na sobrang liwanag. Hindi mo ma-experience. Ang hirap i-explain. Yung armor of God na pinapakita sa akin ng Diyos, na habang nananalangin din tayo, nagbubukas ang kalangitan. Lahat yun totoo. At napakasarap sa pakiramdam. At nagpapasalamat ako sa Diyos kung bakit tinatanong ko ang Panginoon bakit ipinapakita niya sa akin yung mga ganong experience. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit mo pinapakita sa akin? Alam mo, sagot nga. Kasi, mahal kita. Gusto kong makita kung anong meron ako. Na hindi pwede. Sabihin sa kanila kung gaano kayo nananalig sa akin. Kung paano kayo nagdarasal, naririnig ko lahat yun. At yun, yung mga patutuon ninyo, yan yung mga glory, yan yung faithfulness, andyan yung lahat. Habang nananalig tayo, mas lalong nagdi-deeper tayo kay God. Hindi natin nakikita yung mga kagandahan. May papakita mo sa kanila. Hindi physically, kundi spiritually. Kaya maraming salamat kasi napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon Yesu Kristo. Wala akong hinihiling kundi talagang
maging deeper pa sa kanya, mas makilala ko pa siyang lubos. And then, yung sinasabi ni Ate Beb na mga engkanto, they are reals. Hindi lang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. May mga masasama, may mabubuti rin sila. Pero wala lang sa kanila kung ano, ang espiritu at kaluluwa. Pero mga totoo sila, totoo. At sila yung mga fallen angel. Kaya, kung gusto pa rin natin malaman yung ganito, mag-deep pa tayo kay Lord. Kasi totoo, siya ang wisdom. Kung hanapin natin siya, mas ipapaliwanag pa niya sa atin. Naiiyak ako kasi sarap ng pakiramdam ng makita mo yung ganun. Sabi ko nga kay Ate Ali, nung time na nagkaroon kami ng intimate, na nagkausap kami, I will share my experience. Habang nag-uusap kami, ko, Ate Ali, ang ganda-ganda mo. Liwanag ko. I'm so happy. And thank God na pinapakita sa akin yun ni Lord. Wala akong... Basta sarap. Napakagaan ng pakiramdam mo. Iba yung sitwasyon. Basta hindi ko na kailangan ng mga sabihin nating witness. Dahil alam nila Mami Beb, alam ni Mami Selena, alam ni Nanay Andrea, kahit noon nakakakita ako. And they know. Kung hindi, glory to God. One time, yung nawala yung father ni Mami Beb, hinahanap nila. And I was thankful. Kasi nilid kami. Alam ni Mami Beb yun. Thankful ako kasi nakita namin si Tatay Max that time. Kaya, ibang kumilos ang Diyos. Hindi natin siya maarok. Kaya ang labanan talaga dito sa atin, sa mundong ito, spiritual. Kaya, manalig tayo. Yun lang po, maraming salamat and glory to God. Amen. Praise God. Purihin ng Diyos. Salamat po, Ate Fab. And gusto ko lang i-back upan yung sinabi niya. Totoo po yun, no? Nawala si Papa. Kasi 'di ba may dementia si Papa that time. And yun nga, ginamit yung nagamit yung kanyang gift para matagpuan si Papa kung nasaan si Papa nun. Kasi ilang araw na po natagpuan si Papa, 2 days na, basang-basa sa ulan si Papa ko po. And same place talaga kung ano yung dinescribe ni Pabrin. Pamute na lang po, Ate Pab. Same place nung kung ano yung dinescribe niya. So, gusto ko lang patotohanan po na talagang ginamit po. Ginamit din naman talaga yung gift niya para matagpuan na sometimes, it's not all prayers. Kasi may mga kaloob talaga ang Panginoon na pwede pong magamit at makatulong po sa bawat isa sa atin, no? Yung vision na, nakita niya, natagpuan po namin si Papa. Same place kung paano niya dinescribe. Kaya gusto ko lang back upan yun kasi ayoko naman na ito naman si Pablo naman ganito, ganyan lang. Baka, alam niyo po yun, yung ganon. It is true. Totoo po yun at pinapatotohanan ko po yun. Purihin po ang Panginoon because of God's power. Amen? So, purihin po ang God. Kasi, syempre, buhay ng Papa ko yun Mahalaga po yun sa akin. Glory to God. Amen, Anyone Mami. po na gusto po? Mami, i-starve kita, hindi na ako mangko Praise God. Glory to God. Joke lang yun. Praise God. Anyone po na gusto pa pong mag-share? Or magtanong? Mag-question?
experience? Kami lang bang nakakaranas? Experience po ng mga na nasa natural kayo, then bigla kayo nagpupunta sa supernatural? Naranasan niyo po ba yon yung deeper na ano kayo sa ano ng prayer niyo? And then para kayong mawawala. And then suddenly, nasa supernatural ano kayo realm na parang ang tagal-tagal mong nawala pero minuto lang pala. Naranasan niyo po ba yung mga ganun na sitwasyon? Praise God. Ayan, sige po. Meron pa po ba? Kung wala na po, huwag na nating patagalin. Ayan, sige po, Nanay Serena. Amen. Ayan. Sa akin kasi, ayan, yung habang nananalangin naman ako, lamig na lamig ako. Pero alam ko mainit eh. Mainit yung may araw. May araw yung ano na yan. May araw na kumbaga sa ano, tirik na yung araw. Sabi ko, may lagnat ba ako pagkatapos ko manalangin? Kasi sabi ko, bakit nakaramdam ako ng lamig na lamig ako habang nananalangin ako? Sabi ko, napatanong pa ako, sabi ko, Lord, baka may sakit yata ako at sabi ko ano kayang ano diyan sa labas bakit may habang ba nag-iinit nag-uulan ba ng yelo yun may mga nararamdaman ako noon na at habang nananalangin naman ako may panalangin naman ako na habang nananalangin ako umiiyak ako kasi parang may nararamdaman akong kakaiba na hindi ko ma-explain sabi ko bakit parang tinatanong ko bakit kaya nangyari yon parang kumbaga sa yung inaano ko sa Panginoon, inaano niya yung kasagutan sa akin na yung mga verse na nababasa natin at napagbulay-bulayan natin, nababato sa isipan ko habang nananalangin ako. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, bakit? Ganito ba yun dapat? At ito ba yung gusto mong ipabatid sa akin? Ganun din na sa panalangin, no? At saka sa yung nananalangin tayo, hindi lang puro hingi. Kasi katulad yan sa may mga sitwasyon, sa mga problema, itatanong din natin dapat sa Panginoon kung ano yung Lord ang gusto mong ipaunawa. Anong Lord ang gusto mong ipagawa. Yung dati, kasi Lord, pahingi naman ako. Lord, gusto ko gumaling na si ganito. Sa akin naman, yun yung sa panalangin, ang tinatanong ko, Lord, sa pagkaroon niya ng hindi magandang karamdaman, Lord, alam ko Lord na may gusto kayong ipapaunawa sa kanya. Yun yung panalangin ko no kasi nga sabi ko kasi ang mga bagay kasi na nangyayari sa atin inallowed ng Panginoon. Pero may gusto talaga siyang ipaunawa sa tao sa atin, yung lumapit yung ating puso. Yung magkaroon tayo ng relasyon sa kanya na hindi in times lang na hindi lang na yung may nararamdaman tayo na hindi tayo wala tayo sa mode na hindi maganda yung pakiramdam natin, hindi yun all about mode, kundi all about yun sa Panginoon na lumapit tayo sa Kanya kahit na anong mangyari, ano man ang ating sitwasyon, na sa Kanya tayo lumapit, yun, na magpakalalim tayo. Yun yung mga panalangin natin na Lord God, kung ano yung will mo, Lord God, kung ano yung ipapagawa mo, Lord God, narito ako. Kasi dati yung panalangin ko, puro na lang, Lord, ikaw na, gusto ko ng ganito, Lord, gusto ko magkaroon ng ganyan, Lord, gusto ko ng ganyan, Lord. Parang ang nagkalabasan ko, naging demanding na ako sa Panginoon na hindi ko siya inaantay na magsabi sa akin na ito yung gusto ko mangyari sa iyo. Na binabatuhan niya ako ng salita niya na yung peace of mind ko, ipag-ilaga ko sa kanya, yun may mga nababasa ako ganun pagka ako aano na ng Biblia. Pero alam mo ba na hindi rin ako ito yung karanasan ko no. Sa pagbasa ko ng Word of God. Ayoko hindi rin pala siya advisable na nasa apps lang siya, nasa cellphone siya. Kung bakit kamo, alam mo ba unang distraction sa akin pagka cellphone, hindi ako magi-scroll, kundi yung apps, yung mga pumapop up kaagad sa'yo, di ba syempre pagising mo mananalangin ka, kaya panalangin mo magbabasa ka. Alam mo yung napapop upan ka kaagad ng mga yung patalastas, yung mga kung ano-ano, tapos yung may mga sugal pa, yung bingo, ano ba yun? Bingo ba yun? O, ano yun ba yun? Okay. Ano yun? Mahjong? Mahjong ba yan? Yung may mga nagpa-pop up sa akin. Sabi ko, ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganitong ayoko pala yung ganitong
yun yung na ayaw ko yung ganitong ano pala cellphone. Kaso dito sa Saudi talaga, hindi ko pa naman inaano, pero hindi lahat ng amo, hindi tinitingnan yung mga bag. Pero yung Bible kasi pinagbabawal talaga dito sa Saudi. Maliban na lang pagka yung amo nyo ay hindi nagche-check ng bag ha. Kasi yan ang unang inano sa amin sa TESDA. Pero alam mo yun sa pagpaano ko sa Panginoon, yun pala yung na-observe ko na pangit pala pagka apps ang gamitin mo pagka ano, kailangan yung manual talaga na, yung Bible talaga na dala natin lagi. Hindi pala maganda na Biblia na nandyan sa apps. Kasi ay dyan ho, sa apps lang, sa cellphone. At yun, pagka ano, magnanalangin tayo, nakakaramdam tayo na akala natin ang bilis-bilis natin na nalangin. Pero yung pagtingin mo ng oras, mahaba na pala yung panalangin mo. At sa pagluhod mo sa Panginoon, nakita mo na umiiyak ka, hindi ka naman sad, hindi ka naman ano, pero may inaano ka sa Panginoon na umiiyak ka dahil doon sa mga ipinanalangin mo, dahil parang may humihibo sa puso mo, parang may hindi ka maipaliwanag na gustong iano sa'yo ng Panginoon, na sumunod ka sa akin, na narito ako, sa lahat ng pagsubok mo, narito ako. Alam mo yun yung ganun. Kaya salamat sa Diyos. Wala pa naman, hindi pa naman ako nakakalipat sa ibang dimension. Hindi ko pa yun nararanasan. Pero yung may mga ganyan na napapanaginipan, ayan. Pag kami nananaginip ako, hinihingi ko kagad sa Panginoon kung anong gusto niya ipagawa, kung ano yung command mo, Lord, kasi sa command mo ako susunod, kung ano yung kalooban mo, Panginoon, na gagawin ko, na ayan, tulad yan, mga tatawagan, may mga kakausapin, yun yung mga na itatanim sa puso ko ng mga desire. Wala pa naman akong lumilipat sa mga ibang ibayo. Praise God, yun lang po. At itama niyo Pero ako kung may mali. isang At language yun, Nay. Tama po yun. Isang language naman ng Lord yun eh. Kasi yung iba, kasi nga dream naman is the vision din po yun nakakount. So yun yung ano, yun yung isang part din po ng God's language ni God. Kaya hindi po yun masama. And mapalad ka kasi 'di ba? Hindi naman lahat ng tao ay nakausap sa panaginip. Ibig sabihin, imagine niyo po ano, if God talk to you in your dream, you are important. Napakahalaga mo para kausapin at dalawin ng Diyos sa panaginip, mga kapatid. You are important. May papel ka. You are useful sa kanya. Kaya kanya kinakausap sa panaginip. Amen. Amen. Hindi po, wag niyo pong dededmahin yun, no? Pag kahit sa panaginip. Ako po, kinakausap din ako sa panaginip. Kung anong, ako naman, kinakausap niya ako sa panaginip before mangyari yung mga bagay. Ganun naman yung nararamdaman ko. Pag sa panaginip biglang, kasi minsan po, inihiling ko sa Lord, Lord, usap naman tayo. Yung ganun, yung ganun. Tapos sa panaginip na ako kakausap. Pag may warning ako, importante akong paghahandaan, ganun. Sa panaginip, you are important. Kapag ano ka, pero hindi ibig sabihin hindi mo nararanasan sa panaginip. Hindi ka mahalaga sa Diyos. We are all important sa God. Pero imagine, di ba, if God make way na makausap ka, through that way, 'di ba? You are special. Alam niyo, kaya iba-iba lang tayo ng kaloob, iba-iba tayo ng way ng God kung paano niya tayo mag-language sa atin. Amen. So praise God. Sige po, Ate Ann. Amen. Salamat sa Lord sa revelation niya. Ayun, katulad nung kanina habang nagkikwento ka sis Bed, yung tungkol dun sa pinakita sa'yo ng Lord sa weeping room niya. Alam mo yun, nakakatuwaan Lord kasi, alam mo yun, sa bawat desire pala ng bawat tao, iba-iba rin yung mga nakikita. Ibig sabihin, iba yung pinapakita sa'yo kasi iba yung desire mo, tapos iba yung pinakita kay Fab, iba yung pinakita sa akin, at sa marami pang iba. Depende dun sa desire ng puso natin. At praise God kasi isa lang yung daan na katulad ng sinasabi, yung turo mo kanina na doon lang patungo sa kalooban ng Panginoon sa mga pinapagawa ng Panginoon. At talagang naalala ko, kanina ko lang na-realize kasi kanina, habang nagpipray din ako kaninang umaga, yung isang way din pala yun na hindi, dati kasi lagi lang kapag may pinagpipray akong tao, meron siyang instruction, meron siyang pinapakitang mga yun nga, na eksena, tapos, yun yung sinasabi ko. Akala ko ganun lang, pero hindi. Parang, nung last year, habang dadasal si Pastor Carl,
nagtatangs ako, may pinakita rin sa akin ang Lord na yung angel, tapos kinoberan yung tao ng mga pakpak niya. Tapos, dahil hindi ko nga natanong, ako tuloy natanong ni Pastor ka, ano daw yung word? Ay, sabi ko, sorry, Pas, kasi hindi ko natanong. Kasi nagulat ako kasi alam mo yun, minsan may mga time talaga na yung may mga pinapakita sa inyo, Lord, tapos bigla kang mapapadilat kasi nagulat ka. At talagang binalikan ko si Lord, Lord, ano po bang ibig sabihin nun? At doon sinabi nga ng Lord na, yun nga, na ako pala yun. Na parang tinakpan ng mga wings ng angel na yun, tapos sabay parang biglang tumalikod na naglakad. At sumunod pa, talagang alam mo yun na, pinakita pa na yung kasama ko yung angel, tapos pumunta parang stage, tapos blurred yung nasa harapan. Parang nakatayo ko sa stage, pero ang sa pakiramdam mo, maraming tao, pero blurred yun. Pero katabi yung angel. At katulad nung nakaraang linggo nga, di ba, angel uli yung paglapit. Kasama ko sa Lord. Lumapit kami sa Lord kasama yung angel. At talagang lumuhod ako, sabi doon. Kasi habang, bawat vision, bawat pinapakita sa atin ng Lord, meron talaga siyang word. At salamat sa Lord kasi dito ko lang na-realize. At kanina, doon ko lang unti-unti na-realize at nalaman yung mga meaning, yung mga kahulugan ng mga pinapakita sa akin na kasi depende doon sa design na natin. At talagang salamat sa Diyos kasi na-reveal sa akin yun. At kanina habang nagpipray ako, parang kasama ko na naman yung angel, tapos humarap kami sa Lord. Yung si Lord, hinawakan yung bibig ko kasi meron akong prayer nga kasi nga depende nga sa design natin, di ba? Hinawakan niya yung bibig ko at talagang doon ko nalaman na yung kasagutan na talagang alam mo yun minsan kasi may mga parang sa akin, 'di ba? Parang sa iba, yung iba 'di ba nakikita natin may mga angel na kasama. Kasi kasama yun dun sa yung parang tumutulong yung angel doon sa mission na pinapagawa sa ng Panginoon. Parang katulad sa Jesus, 'di ba? Syempre may angel din na tumutulong sa iyo doon sa pinapagawa sa ng Lord at lahat sa atin. At talagang alam mo yun na ngayon man, ganito man yung experience natin. Pero yung karamihan, wag nating isipin na hindi tayo nakaka-experience ng ganon, na katulad ng mga nagte-testify ngayon. Pero kasi balang araw naman, marirealize din natin na, alam mo, papa-experience din sa'yo ng Lord yun. Depende kasi yun sa ating puso na kung talagang willing. Kasi sabi nga, di ba kanina na, wag lang hiling tayo ng hiling na pengi ng ganito. Kasi talaga, ganun talaga tayo. Kahit naman, syempre ako, ganun din ako. Pero minsan kasi pag lumalalim ka sa Panginoon, iba na yung hiling mo eh. Iba na yung wish mo eh. Kasi nandoon na eh, package mo eh. Alam mo, numaasa ka, nagtitiwala ka na, yung lahat ng pangangailangan mo is ibibigay na niya sa'yo. Parang ang hiling mo naman, Lord, paano ba ako magagamit? Di ba? Lord, ano bang, yung hiling mo, yung Lord, yung gift mo, paano pa ma-practice, paano pa mag-expand, paano pa maayos, yung mga ganun na, iba na yung mga hinihiling mo. Kasi gusto mo na alam mo na yung mga gift mo is magagamit na talaga siya. Yung magpapagamit ka na talaga. Ayun na yung mga hiling mo talaga. At talagang salamat sa Panginoon kasi yun nga, bawat nakikita natin, pinapakita ng Lord, laging meron siyang word. Kaya nga minsan, katulad nung kay Pastor Carl na laging binabalik sa akin ito, anong word sa'yo ni Lord? So ako naman, syempre, kailangan mo ipag-pray. Ano bang gustong sabihin ng Lord sa'yo kung bakit mo nakikita yon? Kung bakit mo sa panaginip, anong word nun? Bakit pinakita sa'yo ng Lord? Sa habang nagpipray ka, pinakita sa'yo, anong word nun? Diba? Talagang, minsan tayo, may depende tayo sa ating mga pastor, sa mga prophet, ganyan. Pero tayo rin sabi niya, napaka-importante na tayo rin yung makakaalam ng word na yon. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi sa'yo pinakita ng Lord yon. So, ibig sabihin, ikaw din ang makakaalam kung ano yun. Kasi iba yung interpretation ng iba yung interpretation natin. Pero mas maniniwala kung galing sa'yo kasi sa'yo ang nakipag-usap ang Panginoon, di ba? Sa'yo rin sasabihin kung anong meaning nun. Kaya, yun lang po at nawaya, patuloy lang po tayo magpalalim sa Panginoon. Lagi natin siyang hanapin talaga. At talagang balang araw is, alam mo yun, na makikita din na yung ano man desire ng puso mo, ipapakita sa'yo ng Lord kung ano talaga yung karapat-dapat na
alam mo yun, huwag lang tayo magulat. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi meron siya pinapagawa na kung ano man yung nais niya ipagawa sa atin. Kaya maging aware lang po tayo. Yun lang po. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Meron pa po bang gustong mag-add? Ayan, si ate nakataas. Sige po. Ako si Bed. Okay, sige po. Ayan. Baka di niyo ako kilala. Namimiss ko po kayo kaya ayan, everyday po na nakiki-join. Ayan, purihin po ang Ikaw Panginoon. pala yan, Dahil- Asmin. Bago Yes pangalan, po. sorry. Kilala niyo na pag ako nag-join nito. Wala na si Kay. Kaya salamat po sa Panginoon. Tunay nga po na talagang hindi po napapakinggan yung mga ganitong pangangaral or salita ng Panginoon. Yung bang lalalim yung kaunawaan, lalalim yung wisdom na ibibigay ng Panginoon sa naghahayag ng salita ng Panginoon sa buhay ni Ate Sesbe para maunawaan talaga siya. Kasi sa tunay para sa akin kasi na mas gusto ko na makinig ng salita ng Panginoon kasi andun kasi yung wisdom na napapakinggan ko. Although, yun nga, sinasabi nila na parang walang respeto, bakit ka na ganyan. Alam mo yung ganon, pero hindi nila nauunawaan na di ko alam kung hindi ba nila nauunawaan or gusto lang nila na sila lang, ganun ba? Hindi nila iniisip na baka kailangan niya siguro at gabayan na, parang ganun na lang yung pag-guide sa akin, pero parang pinupush na talagang wala ka na doon. Ganun po, nanawaan niyo po yung ibig ko sabihin.